Welcome na naman po sa isang episode ng Bentech. Meron tayong printer, no, Epson L3216, no. May problema ito. Itong Epson L31216 ay halos kapareho ng Epson L3210. Yan. So, ang gagawin natin, i-check muna natin yung nozzle, no, kung ano yung problema. Print nozzle check tayo. Yan, pwede yan sa printing preferences, no, under maintenance. No, dito sa printing preferences, print natin yung nozzle check. Click lang yan, tapos antayin natin lumabas, no. Print, finish. So minsan ganun lang, no. Antayin natin mag-print. So walang ano, no, halos walang laman. So kailangan, no, bago natin gawin yung procedure na to, kasi ginawa ko na rin naman to sa Epson L3110, Epson L3210, no, at ibang mga kaparehas na printer na tulad nito. So itong L3210 at saka itong L3216 ay parehas lang, no. Ang kaibahan lang nito ay yung kulay ng kaha. Ang driver nito na na-install ay Epson L3210 din. So ito halos kalahati kasi higop tayo ng ink dun sa, check muna natin pala yung damper, tapos hihigop tayo ng ink dun sa waste hose. So dapat kailangan puno ng ink yung tangke, kasi kung hindi yan puno, hindi rin siya maayos, kasi yung magsisilbing pang clean din yan ay yung ink. So kailangan lagyan muna kasi halos kalahati na lang to. So, lagyan muna ng ink. Ayan, 003 yung ink nito, no. Now, para safe bumili ng ink, no, pwede kayong bumili sa Shopee sa Epson flagship. Tsaka marami din naman nag seller, no, ng 003. Pa-check na rin po yung mga tag product din sa gilid, no. So, lagyan muna natin ang ink. Madali lang naman magsali ng ink dito, no. Hindi mo naman kailangan maging technician pa. Yan. Lagyan muna natin. Hindi na kailangan pisil-pisilin. So yung susunod naman, next yung yellow. Then last yung black. So check muna natin yung damper kung may laman. So may isang tornilyo lang dito, no, natanggal ko na ata. Pero siguraduhin muna natin na naka-turn off yung printer. So mas maganda rin kung alisin natin yung plug sa likod. Yan. Yan. So pag natanggal na yung tornilyo, may isang tornilyo lang dyan, no? Naalis ko na yan, eh. Tapos kailangan pala, so galawin lang natin yung gear dito, no, para magalaw natin yung head sa gitna. Ikutin lang natin yung gear dyan sa gilid, o kaya pwede nyong i-turn on tas alisin nyo sa plug, no. Pag gumalaw na yung printer head sa gitna, pwede nyo na siyang, yan. Oh, hindi pa ata na, ikot lang yan. 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 So, inikot ko yung gear doon, no.
pag ganon, kasi ito yung ano no, yung lock. Nasa loob yung lock niyan. Ma-unlock yung head no para magalaw. Kasi ito, tulad sa ibang video ko, ito may lock lang to eh. Ano nyo lang yung gawin yan. Yan. Then after nyan, lagyan nyo ng pangkalang dito. Pero ito ingatan nyo tong scanner unit. Maaring tumalsik yan kasi naka ano lang yan eh. Wala siyang lock no. Kumbaga parang naka-slide lang yan diyan no. Pagka natulak mo yan, pwedeng tumalsik yan, pwedeng lalong magka-damage dito sa mga flex wire. Ngayon to, alisin lang natin tong takip. Eto, naka-clip lang naman yan Tapos check damper. Yung walang laman. Yan, walang laman. Walang laman. So ayan, walang laman. Walang laman yung damper. No? Wala talagang lalabas na ink yan magenta, walang laman. Wala ding laman yung yellow. And yan, cyan. So lagi kong sinasabi ang kailangan mo lang din ng 10 ml or pwede kang bumili dyan sa Shopee meron tayong tag product dyan, i-check nyo na lang pwede rin yung pangbutika, kaya lang sa pangbutika may tinatanggal sa gilid, pero pag sa Shopee na kayo bumili, ganito na talaga yung mabibili nyo Tapos pwede rin bumili kayo ng cleaning solution may mga package yan na kasama na yung cleaning solution Kasi pagka hindi gumana yung ganitong process pwede kayong gumamit ng cleaning solution. So ang gagawin natin, igupin muna natin Yan. So pwede kayong gumamit ng 4 na ganito para pwede nyong maibalik yung ink. Pagka isa lang ang ginamit nyo, hindi nyo pwedeng ibalik kasi maghahalo-halo na yung ink, yung kulay ng ink. So may nagtatanong kung pwede pang gamitin. Dito tingin ko pwede pang gamitin, pwedeng ibalik. Kaya lang dapat ang syringe nyo ay iba-iba may 4 kayong syringe para dun sa 4 na kulay. Kasi kung isa lang ang syringe nyo, maghahalo na yan yung ink. Yan, dapat puno yan Yan. Yan, dapat may laman dapat ganyan, dapat puno. Yan. Dapat puno yung damper. So may possibility din minsan yung damper sira pwede ka rin bumili, meron din sa Shopee niyan. May nabibili na ganito na damper ganitong ganito. Yan. Minsan kasi may sira din yan nung nagkakaroon ng singaw. Yan. Toto puno na. So susunod natin yung ibang kulay. Kaya kailangan talaga puno yung tangke. Ito halos walang laman Isa lang yung gamit ko kaya hindi ko pwedeng ibalik yung ink na nasihigop ko. Baga tapon na lang yan. So ayan, puno na. So next naman natin yung cyan. Ilas natin yung black. So ito rin halos walang laman. Kung makita nyo, wala talagang laman siya. Igop.
Medyo ingat lang, no, sa kasi madumi to eh, sa ano, tulad niyan. Meron na akong ano, minsan hindi maiwasan. Yan. So, puno na. So, itong black last, no, yung black. Wala ring laman. Wala ring laman yung black. So, yan, puno na yung black. Puno na yung black. So, nahigop na natin mga kaprinting. Balik na natin dito sa printer head carriage to, no. So, ang una lang dyan ay black. Then, kasunod nyan ay yellow. Then, susunod magenta. Then, cyan. No? Yan. Tutulak lang yan. Then, kailangan dyan ay kailangan i-turn on yung printer, no? Huwag nyo munang tatakpan. Galing lang natin itong nag-spill na ink. Then, balik natin yung power cord. Then, turn on. Turn on. Ito, turn on na siya. Tapos gagalaw na yung printer head. Then pag nandito na sa home position yung printer head, dito naman tayo sa waste hose maghihigop. So ngayon dito na tayo sa waste hose. Kaya maganda talaga na merong external waste tank para hindi ka na dito hihigop, doon na lang sa likod. So meron akong video paano maglagay ng waste tank. Lalagay na lang natin dyan sa video description o kaya sa comment section or sa end screen. So higupin natin, no. Nahigop na natin yung dito sa damper. Then dito naman sa waste hose. Yan. Sa waste hose kasi para yung ink dumaan sa printer head. Kasi yung higop natin dito, kumbaga nilagyan lang natin ng laman yung damper, no. So dito tayo hihigop. Ito naman yung ink dadaan na sa printer head. Pwedeng yung bara ay matanggal nito kung meron man, kasi kumbaga yung ink na yung pinaka magiging cleaning solution, no. Papasok na yan sa mga nozzle. Kasi dito lumalabas yung waste, no. Parang sinasala. Yan, higop. So dito yung crucial eh. Pagka malambot yan at walang lumalabas na ink, mayroon pang isang problema. Maaring sira yung buong forge unit, maaring sira, maaring may singaw.
O kaya yung capping sira yung gilid, no, yung parang goma ay bungi, pwedeng ganun pag walang lumalabas. Pag mahigpit naman, matigas na matigas, sobrang barado na ng head, o kaya sira talaga yung forge unit, no, maaring barado yung hose sa loob, no, dito, or nakaipit. Yan. Yan. Siguro mga 3. Estimate lang yan, no. Yan. Then ibalik na yung hose, no. Huwag kakalimutan na hindi ibabalik to, no, kasi tatapon yung waste ink dyan sa loob ng printer, hindi na dun sa waste pad. Yan. After nyan, pwede kayong mag head clean pa ng isa sa utility maintenance, no, sa dito sa computer pwede, or pwede rin dito sa printer mismo. At press mo lang, hold mo lang to hanggang hindi gumagalaw yung printer head. Huwag mong bibitawan. Yan. Yan, ibig sabihin niya nag-head clean na siya. Yan. Gumagalaw tong yan. Gumagalaw yung head. Nagpe-perform na siya ng head cleaning. Tapos antayin lang, tapos test print na after. Lang naman. So, tapos na. Ay, hindi pa pala. Kailangan matapos muna yung cleaning. Yan. So, wala na yung dumi sa kamay ko. Medyo na. So, ang ginamit ko lang yan, Clorox lang, pinatakan ko. Mas madaling pantanggal ng ink sa kamay, no? Tsaka sabon. Then, ready ko na yung bond paper, no? Para ma-check yung nozzle. So, pag minsan, ayaw pa rin, no? Pag ayaw pa rin, kasi mayroong mga cases na okay na yung ganito agad, no? Repeat process nyo lang hanggang maayos, no? Lahat ng kulay ay maging okay na. No? Parang naanuhan pa ata ng ipis, no? May ano ng ipis. Itlog ng ipis. Ayan, oh. Yan, so test print na, test print. Nozzle check muna pala, nozzle check tayo. So, nozzle check tayo, no? Print lang natin dito. Nozzle check. Print. Sana kompleto na yung nozzle. Yun.
Nakita ko na, no? Eh, parang okay na, no? Ayan, parang okay na, no? Yung black na lang, no? So, ganun lang. Ito siguro kaya na to ng head cleaning, no? Dito sa computer. Pag ganitong ano lang, konti na lang yung mga putol, no? Mga ilang head clean pa, no? Sa computer na. Kasi may laman na yung damper. Cleaning natin. Mga ilang cleaning pa. Siguro mga dalawa lang. Huwag masyadong mag-head clean kasi siguradong uubusin yung ink niya, no? So, nung naglagay ako kanina, punong-puno yan. Yan yung nabawas, oh. Tapos, lagyan na lang uli. Tapos test tayo ng photo, no? Para sa akin okay na yan. So repeat process lang. Pag ayaw talaga, no, nakailang beses na kayo, no, hindi na yung ganyang process yung kailangan gawin, no. Kailangan nyo na yung gumamit ng cleaning solution or dali nyo na lang talaga sa tech para sila na yung bahalang umayos. Kasi maaaring kailangan mo na magpalit ng parts, no, particularly yung printer head, o baka talagang sira na yung forge unit. Pwede yun din, no, kasi pag sira yung forge unit, hindi makakahigop ng ink mula dun sa tangke, lalo na yung mga nangat-ngat ng daga, no, nangat-ngat yung hose, tapos medyo na stuck ng matagal. So yan, okay na. Magpiprint tayo ng photo, no. Nag-head clean ako ulit. So nagprint ako ng photo. Patay. Ayan, nag-print ako ng photo. Yan, nagprint na ako ng photo, no. So yung photo paper natin ay RC satin, yung red packaging. RC satin yung gamit natin. So ito yung gamit natin, no, 200 GSM. Yan, high definition. Yan, waterproof din, no.
So lalagyan ko na rin ng ink, no. Etong process na to, no, pag wala pa talagang problema yung printer head, kasi hindi naman forever yung printer head eh. Lalo na kung marami ka na talagang na print at nasulit mo na, asahan mo na yung printer head ay kailangan din palitan. Yan. Pag okay na, tsaka na lang itornilyo, no. Kasi minsan kung kailan mo na ano na tornilyo na, tapos may problema pa pala. So ayan, no. Yan, ganda ng kulay, no. Waterproof daw eh. I-check natin. Nakaday lang to. Check natin. Waterproof. Ayan, waterproof nga, no. Ayan. Oh, hindi naman natunaw. Yan, maganda kasi ang coated ng mga RC, no? RC satin, RC glossy, RC woven. No, hindi natunaw. Iba yung coated niya, no? Yan. Wala, hindi naman na ano. Sa tingin ko patayuin lang to, okay na eh. No? Sa muli mga kaprinting, huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat. Hanggang sa muli.